10,000 sundalo ng India i-deploy sa kanilang border laban sa China. India is mobilizing more troops, 10,000 of them. They were stationed on the western border of India, presumably to India guard has against the deployed threat from 50,000 troops to its border with China. The military build-up has sparked concerns of a fresh conflict in the Himalayas after 12 months of high tension. Sa ulat mga kapatid na mula sa The Economic Times, magdi-deploy umano ang India ng karagdagang 10,000 mga sundalo upang palakasin ang kanilang puwersa na nagbabantay sa pinagtatalunang border nito sa China. Base sa report, ang mga sundalong ito ay dati nang nakatalaga sa kanlurang border ng bansa, kung saan inilipat ngayon ang mga ito sa border na pilit namang inaagaw ng China. Ang pinag-aagawang border na ito kapatid ay mayroon ng nakadeploy na 9,000 mga sundalong Indian, kung kaya't ang pagdating ng 10,000 tropa ay karagdagang puwersa na lamang. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano itong border na pinagtatalunan ng China at India, ito po ang border na nagmumula sa Ladakh na bahagi ng Kashmir sa hilagang kanluran hanggang sa Arunachal Pradesh sa hilagang silangan ng India. Ang India at China ay matagal nang parehong mayroong claim sa malawak na bahagi ng teritoryo sa kahabaan ng kanilang hindi malinaw na border. Tinatawag itong Line of Actual Control o LAC na tumatakbo ng higit sa 3,500 kilometers mula ito sa Ladakh sa hilagang kanluran hanggang sa Arunachal Pradesh sa hilagang silangan. Ang border na ito na dumadaan sa isang masukal, mabato at nababalutan ng niebe na mga bundok ng Himalayan ay hindi kailanman malinaw na natukoy ng mga dating British colonial rulers ng India. Maging noong nagkaroon na ng kalayaan ng India sa United Kingdom noong 1947, bigo pa rin ang dalawang bansang ito na magkasundo sa border at nagpapatuloy ang pagtatalo rito. Noong 1962, tumitindi pa ang pagtatalo ng India at China. Katunayan, humantong pa nga ito sa isang madugong digmaan. Brutally, peace-loving India has been awakened to the facts of communist New Delhi, the Chinese embassy, and by way of change, the staff inside were under siege. Crowds of angry Indian demonstrators were out for it. Ayon sa India, sinakop ng China ang 38,000 kilometro kwadrado ng Aksai Chin, kung saan inaangkin pa rin naman nila ito bilang bahagi ng teritoryo ng Ladakh sa Kashmir. Ngunit talagang iginigiit naman ng China na ang lugar ay matagal ng bahagi ng sinaunang Chinese Empire. Maliban sa Aksai Chin, kiniklaim naman ng China na sinasakop ng India ang Arunachal Pradesh. Ito naman ay isang teritoryo na mayroong humigit kumulang 90,000 square kilometers. Makikita ito sa hilagang silangan ng India. Base sa China, bahagi umano ito ng katimugang Tibet. Ngunit iginigiit ng India na siyang kumukontrol ngayon sa Arunachal Pradesh na bahagi ito ng kanilang bansa. Noong 2023, naglabas ang China ng isang pahayag na ginagawa na umano nilang standard ang mga pangalan ng 11 lugar sa Arunachal Pradesh na tinatawag nilang Zangnan. Ngunit ayon sa India, hindi nila kikilalanin ang pangangkin ng mga Chino at iginigiit na ang Arunachal Pradesh ay palaging magiging mahalagang bahagi ng India. Naglathala rin ang China ng 2023 edition ng kanilang standard umano na mapa, kung saan makikita rito na ang Aksai Chin na sakop ng Kashmir at ang Arunachal Pradesh ay talagang nabibilang sa teritoryo ng mga Chino. Sa report mga kapatid na nagmula sa BBC, inilathala nito kung gaano kainit ang mga naging sitwasyon sa pagitan ng India at China sa naturang pinagtatalunang mga lugar. Ayon sa datos noong June 2020, nagkaroon ng madugong engkwentro ang tropa ng magkabilang panig. Tinawag itong Galwan Valley Battle. Walang baril sa engkwentrong ito, hand-to-hand combat at stick fighting ang nangyari. Ngunit sa bandang huli, ang sagupaan ay pumaslang ng 20 Indiano at 4 na mga sundalong Chino. Now let's talk about the Indian Army, which is saying 20 of its soldiers have been killed by Chinese troops in the disputed Kashmir region. This is the first deadly clash on this border in 45 years. India says at least 20 of its soldiers were killed in a clash with Chinese forces, raising... Noong January 2021, isa pang face-off ang naganap malapit sa estado ng Sikkim ng India sa pagitan ng Bhutan at Nepal. Ang sagupaan ay nag-iwan ng injury sa ilang mga tropa ng magkabilang panig. Noong September 2021, inakusahan ng China ang India ng pagpapaputok ng baril sa mga tropa nito at inakusahan din ng India ang China ng pagpapaputok sa hangin. Noong namang December 2022, muling nagkasagupa ang mga tropa kung saan ang ilan sa kanila ay nagtamo ng mga minor injuries. Nangyari naman ito malapit sa sektor ng Tawang ng estado ng Arunachal Pradesh, ang silangang dulo ng India. Ang dalawang bansa mga kapatid ay nakikipagkompetensya din sa pagtatayo ng mga infrastruktura sa kahabaan ng border. Ang pagtatayo ng India noon ng isang bagong kalsada patungo sa isang high-altitude airbase ay nakikita bilang isa sa mga pangunahing nag-trigger kung bakit naganap ang isang madugong sagupaan noong 2020 laban sa mga tropang Chino. Isang digmaan lamang ang naganap sa pagitan ng India at China dahil sa agawan ng teritoryo.
Ngunit ang tensyon ng dalawang bansa ay patuloy na umiinit. Pareho silang nagtataglay ng nuklear na mga armas kung kaya't ang paglala ng mga sigalot ay nakakatakot kung mauwi sa isang nuclear war. Ngayon mga kapatid, gaano ba kaimportante sa China ang Aksai Chin at Arunachal Pradesh? Bakit gano'n na lang ang kanilang pagnanasa sa mga lugar na ito? Ayon sa UNacademy.com, strategic ang dahilan kung bakit gustong kunin ng China ang Aksai Chin sapagkat ang lugar na ito ay matatagpuan sa isang mataas na elevation na mas malapit sa Delhi, India. Kapag nagkataon na magkaroon ng digmaan ng dalawang bansa, mula China maaring sumugod sa mismong pinakapuso ng India ang mga tropa nito ng wala pang 2 oras, kung kaya't sinasabing ang Aksai Chin ay isang autonomous Chinese satellite na sumusubaybay sa mga operasyon ng India at sa buong Central Asia. Ito namang Arunachal Pradesh ay mahalaga rin para sa mga Chino at mga Indiano. Ang soberanya ng India sa teritoryong ito ay internationally recognized and accepted. Ibig sabihin talagang kinikilala ito hindi lang ng India, kundi maging ng iba't ibang bansa na sakop ito sa India. Ang lugar na ito kapatid ay nagsisilbing parang protective shield sa hilagang silangan ng India. Gusto itong kunin ng China para sa mga taktikal na dahilan sapagkat ito ay nagbibigay ng isang strategic entry sa hilagang silangang rehiyon ng India. At kapag makukuha nila ang kontrol nito, magbibigay ito sa China ng estratehikong kalamangan. Ang Arunachal Pradesh ang pinakamalapit naman na lokasyon para sa India upang i-target ang China gamit ang mga missile. Ang lugar din na ito ang pinakamagandang lokasyon para sa India upang mag-deploy ng mga multi-layered air defense system para sa mga posibleng pag-atake mula sa China. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Para sa iyong opinyon, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out! Thank you.